Magandang araw po sa inyo lahat. Isa na naman pong panibagong reaction video ang gagawin po natin ngayon. Mula po ito kay PHTV. Ang title po nito, Chinese warplane na nangharas sa West Philippine Sea. Agad umanong niresbaka ng US Air Force F-22 na nasa Pilipinas. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng itong reaction video. At syempre mag-subscribe din po kayo sa channel ni PHTV. Nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanya. Simulan na po natin to. Let's do this. Iniulat na sinabi umano ng isang source na direktang nagbanta ang isang mataas na opisyal ng US military sa China at sinabi na handa umanong paulanan ng Estados Unidos ng mga nuclear missile ang komunistang bansa kapag nagdeklara ito ng gyera. Grabe! Ayan na. Yari kayo ngayon. Binalaan umano ng chairman ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos ang komunistang bansa at sinabi niya na hindi magdadalawang isip ang US military na gumamit ng mga nuclear weapons kung magkakamali ang China. Ayaw kasi tumigil ang China talaga sa pangharas sa atin. Isipin nyo, no, pati sa himpapawid talagang hinaharas po tayo ng pesting bansang China na yan. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ayaw po talaga tumigil, no? Talaga pong ito na nga po talaga, nagagalit na rin po talaga ang US. Syempre po mag-aaladong bansa po tayo. Kaya po talagang tutulungan po talaga tayo ng US. Binigyang diin niya na mas marami ang nuclear weapons na nasa inventaryo ngayon ng US military kumpara sa People's Liberation Army at hindi makakaligtas ang sinuman sa China kapag pinakawalan ng Washington ang kanilang pinakamalakas na sandata. At ito po matindi talaga dyan. May proof po kasi talaga na ang mga nuclear weapon talaga ng US ay pumuputok, no? Yung meron talagang nasa history na yung binagsakan nila yung Japan, di ba, ng nuclear bomb. Grabe. Kaya ito pong China ay maaari po puro bluff lang po yan, puro display lang po yung mga nuclear weapon po nila na yan. Kaya nako, pag ito talaga nagsalita ang US talaga ay totoo po talaga yan. Pinayuhan ng nasabing general ang China na huwag sagarin ang kanilang pasensya at sinabi na tigilan na nito ang mga ginagawang agresibo at provokatibong aksyon sa West Philippine Sea upang maiwasan ang anumang gulo. Iniulat ito matapos inakusahan ng China ang Pilipinas na naghahangad umano ng isang permanenteng base sa Ayungin Shoal at muling nagdemand ang komunistang bansa na alisin ang BRP Sierra Madre na kung saan tinawag nitong Renaijiao. Grabe, no? Ayaw pa talaga yung inaakusahan na talaga nag-aano ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Samantalang sila nga, yung meron na nga pong maraming artificial island po talaga dyan, no? Sa halos malapit nga po sa atin sa Pag-asa Island. Sira ulo talaga tong China eh. Naglabas ng pahayag ang Chinese Ministry of Foreign Affairs bilang bahagi umano ng komento nito laban sa naging pahayag ng US State Department na kung saan binatikos ang Beijing dahil sa ginawang pagharang ng mga barko nito sa isang supply ship ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal. Sinabi sa pahayag ng Foreign Ministry ng China na makasaysayang konteksto ng isyu ng Renaijiao ay napakalinaw. Noong 1999, nagpadala ang Pilipinas ng isang military vessel at sadyang isinadsad ito sa Renaijiao na kung saan isa umanong pagtatangka na baguhin ang status quo sa lugar. Wala na kayong magagawa, talagang outpost na namin yan dyan sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal. Yung BRP Sierra Madre at hindi tatanggalin yan ng aming gobyerno. Bagkus, darating ang panahon ay kukumpunihin pa yan, yung BRP Sierra Madre. Idinagdag nito na agad umanong nagsagawa ang China ng aksyon at nagdemand sa Pilipinas na alisin ang Sierra Madre. Ilang beses umanong nangako ang Pilipinas na hatakin ang barko, ngunit hindi pa rin ito kumikilos. Hinangad din umano ng Pilipinas na i-overhaul ang nasabing vessel upang permanenteng okupahin ang Renaijiao. Yun lang talagang mangyayari dyan. Hindi tatanggalin ng dyan, BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre
ay sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal noong 1999. Pinamamahalaan ang nasabing barko ng mahigit sa 100 Marines at naging simbolo ng soberanya ng Pilipinas. Matatagpuan ang Ayungin sa layong 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng Pilipinas na Palawan at bahagi ito ng 200 nautical mile continental shelf ng bansa, gaya ng itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Well, sana lang no, yung sinasabing nagbanta na nga daw yung US no sa China na talagang magkakandaleche-leche ang China kapag nagdire-diretso sila sa pangaharap dyan sa West Philippine Sea. Sana po talaga ay sumunod na po talaga yung China. Kasi po, sobra na po talaga kung tutuusin. Pati po sa himpapawid talaga pong nangaharas na po sila. Nawawala na po talaga yung freedom of navigation natin dyan sa West Philippine Sea. Mapadagat man o himpapawid. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na sinabi umano ng British government na ipapadala nila ang kanilang aircraft carrier na HMS Queen Elizabeth kasama ang mga support ships nito sa West Philippine Sea matapos ang ginawang panghaharas ng China Coast Guard sa supply ship ng Pilipinas. Sinabi ng Defense Minister ng United Kingdom na hindi umano katanggap-tanggap ang mga ginagawang panggigipit ng China sa mga maliliit na bansa sa Indo-Pacific region. At dahil dito, ipapadala ng kanilang bansa ang HMS Queen Elizabeth sa West Philippine Sea. Sipin niyo, di ba? Nakikita na natin talagang marami ng bansa talaga sumusuporta po talaga sa atin kasi po tayo po talaga nasa tama dito. Yung China po talaga ang talaga nagpapagulo dyan sa West Philippine Sea. Sinabi na sumusobra na umano ang mga ginagawang pang-aabuso ng China sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal, at kasama ang Estados Unidos, sisiguraduhin nila na mapanatili ang freedom of navigation sa nasabing karagatan. Isiniwalat din na plano ng kanilang gobyerno na patawan ng mga economic sanctions sa China at isa umano itong malakas na mensahe laban sa komunistang bansa at nangako na hindi nila papayagan na magpatuloy ang anumang klaseng pang-aabuso sa Indo-Pacific region. Yan talaga yung pinakahihintay po natin, yung makasuhan po talaga no, sa UNCLOS o sa international law. Yung China kasi po lahat po talaga ng illegal at masama ang ginagawa nila dyan sa West Philippine Sea. Yung pangaharas lang po talaga sobra-sobra na po talaga. Ang tagal na po nilang ginagawa yan. Hindi lang po sa atin no, sa lahat po ng bansa nakapalibot dyan sa West Philippine Sea. Kahit nga po yung mga dumadaang mga barko lang ng ibang bansa talaga dyan, talaga pong hinaharas sila. Yung 'di ba yung latest nga po talaga yung Canada, 'di ba yung dumaan, hinaras din po talaga nila yon. Hindi lang talaga sila pinatulan talaga ng Canada. At ngayon po, kasama na rin natin yung Vietnam no, nagkakaroon din tayo ng military drill o talagang paglalayag na magkasama dyan sa West Philippine Sea. Maganda po yung training na yon kasi alam naman po talaga natin na hindi rin po basta-bastang bansa ang Vietnam. 'Di ba? Meron pong partnership na rin ang Vietnam at ang Pilipinas. Iniulat ito matapos ibinasura ng Pilipinas ang demand ng China na alisin ang isang grounded na Philippine vessel sa Ayungin Shoal. Sinabi ng DFA ng BRP Sierra Madre ay isang permanenteng military station na inatasang protektahan at isecure ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Tess Daza sa isang pahayag ng deployment na isang Philippine military station sa sarili nitong jurisdiksyon ay bahagi ng karapatan ng Pilipinas at hindi umano ito lumalabag sa anumang batas. Correct. Ang Philippine government ay mayroong maliit na presensya ng mga sundalo sa Ayungin Shoal na kung saan ay matatagpuan 105 nautical miles mula sa pinakamalapit na probinsya ng bansa at nasa loob din ito ng 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf gaya ng itinakda ng UNCLOS. Yun eh. Sinabi ni Daza na nagpasya ang Pilipinas noong 1999 na mag-deploy ng isang permanenteng istasyon sa Ayungin Shoal bilang tugon sa ginawang iligal na pag-okupa ng China sa Panganiban Reef na kilala rin bilang Mischief Reef. Ang BRP Sierra Madre naman ay isang kinomisyong barko ng Philippine Navy na nagsisilbing permanent station para sa mga tauhan ng Philippine military na itinalaga upang protektahan
at isecure ang karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa Ayungin Shoal at sa paligid nito. Ipinatawag naman ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro ang top diplomat ng China sa Manila na si Huang Xilian upang personal na ipahayag ang sama ng loob ng Philippine government tungkol sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea. Ayun lang po, sana talaga po magtuloy-tuloy na po talaga ang suporta sa atin ng iba't ibang bansa at sana po makinig naman po talaga sana ang China. Kasi po nagbababala na po talaga ang maraming malalakas na bansa sa kanila kasi po sobra na po talaga ang kanilang pangaharas dyan sa West Philippine Sea. So US na nga po yung talagang nagbabanta sa kanila na talagang may kalalagyan na po talaga sila. Pero sa tingin ko po talaga alam naman na po natin yan na talaga pong makulit at talaga pong hindi po makikinig ang China sa kahit na anong bansa kasi po ang pinapakinggan lang po talaga nila ay ang kanilang mga sarili. Sana lang po talaga ay hindi po mangyari ang mga bagay na hindi maganda, no, sa mga susunod pang panahon dahil po talaga wala po talagang mananalo pagdating po sa sinasabi nilang gera. Lahat po tayo talo dyan kasi po distraction po yan ng lahat ng buhay, infrastruktura at syempre po ng lahat po ng mga madadamay dito ay pati po ang kalikasan. Yun lang po, no? Sana po nang gusto nating simpleng reaction video dito sa video na ito ni PHTV. Huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel para ma-update kayo sa mga nilalabas niya mga video, and don't forget to subscribe din sa aking channel. Like this video, comment down below kung ano sa loobin nyo sa video na panood natin. Ingat po kayo lahat, until next time, God bless and peace out. Bye!